Magandang gabi po sa ating lahat. Kape po tayo. Ang gusto ko lang nasabihin sa bidyong ito is bakit ko ba daw napili ang rabbit na alagaan? What's the reason behind? Bakit daw rabbit pa yung napili ko? Sa dinami-dami ng mga pwedeng alagaan is bakit rabbit? Kasi ganito yan. Nagmo-moment siya. Ganito. Ang rabbit po kasi is maganda at pwede mong iwan-iwanan na for the meantime. Not unless sa ibang kwan. Oo, pwede siyang iwanan pero yun nga lang costly. Maraming kailangang gastusin. Kaya bumagsak tayo doon sa rabbit. Ganun po siya. So, nung hindi ko actually alam tong rabbit meat or rabbit racing kasi wala namang rabbit noon doon sa amin. So, yung nagiging history nito is trinay ko na mag-alaga din ng chicken. I think 10 heads na native chicken. I raised it with maintenance and feeds fully. Lahat ng mga kinakain nila, pinapakain ko. Ng mga maintenance, yung mga powder na binibili, 25 pesos. I think yon. And then, trinay din namin na mag-alaga ng baboy. Kaya nga lang ang baboy is meron ding sakit na ASF. Ganon din sa manok na nagkaroon siya ng bird flu or yung peste. So nagkaroon ng mga ganon na pangyayari or dagok sa buhay ko. So naiisip ko din bakit kaya palaging nagtatry naman ako because we are trying na maghanap ng pwede nating pagkakitaan. Ang problema nga lang is hindi natin alam kung bakit nangyayari sa atin yon. So, I tried na mag-research kung ano ba yung pwede kong alagaan na pwedeng magbigay sa akin ng kita kasi kailangan ko ng pera for my financial aspect. Kailangan ko ng pera talaga sa pag-aaral ko and then para sa aking personal expenses. So, nag-isip ako, nag-research ako kung ano yung pwede kong alagaan na makakatulong sa akin. So, when I have searched is yung lumabas na pwede kong alagaan is yung rabbit kasi resilient or adaptable sila sa ating climate. So, nagtanong-tanong pa ako kung sino yung nagbebenta ng rabbit or kung saan pwedeng makabili. Then, nalaman ko dito mismo sa atin, sa Santa Maria, na meron daw nagbebenta ng rabbit meat. So, nung pumunta ako is yung sinasabi nila na may matanda daw sa sentro na nagbebenta is si Sir Banataw. So, pumunta ako doon. Meron naman siyang mga stock so nakabili agad ako. Hindi ko nasasabihin kung ilan. So, itrinay ko. Then, kinarir ko talaga. Bumili ako ng mga screens, yung mga kulungan, yung mga pots. So, medyo nagkawindang-windang din noon kasi wala nga akong specific na capital or specific na amount of money na pwede kong direct na ibigay. So, yung nagkaroon din ako ng idea kung paano ko i-market. So, pag nag-anak, paano ko alagaan? So, nag-search muna ako sa YouTube. Then, doon sa marketing,
doon talaga medyo mahihirapan kasi kahit yung ibang breeders doon sa Bulacan, Pampanga or something in Baguio, nahihirapan din silang mag-dispose sa mga products nila or rabbit kits na yung maliliit. So pero naman so far kahit ganon is meron din bumibili. So we are trying now, why not to incorporate in our locality which is Alfonso Lista? Bakit hindi natin i-adapt yung mga ginagawa ng ibang regions or ibang mga provinces? Kung kaya nila sa ibang provinces, why not to try it in our locality, starting in our locality and in our province kung meron interesado. So we have trinay natin talaga na nag-alaga. So meron naman tayo na revenue actually, pero dahil nga nag-aaral pa tayo is kailangan natin ng expenses or kailangan natin magbayad sa mga utang, then doon na nung kinalaunan is medyo nagkwan na ako kasi kailangan ko mag-focus sa study. Yun ang totoo. Then nung nag-focus din tayo, medyo nalilimutan or nagkakaligtaan natin yung mga alaga natin. So kahit sabihan ko yung mga kapatid ko, syempre iba pa rin yung pag-aalaga ng tunay na may alam sa mga pinagkakatiwalaang mag-alaga sana. So ang ginawa ko, binigay ko sa mga kamag-anak, pero I think hindi din nila alam kung paano mag-alaga. So that's yung mga binigay ko na mga kwan is wala nang bumalik. So hayaan na natin. So nagkwan din ako, nagpahinga ako actually ng ilang buwan. Ilang buwan din bago ako nag-start na naman. Kaya nung nag-start na naman ako, kinarir ko na talaga kasi sabi nga nila doon sa napanood ko, kung hindi ka mag-start, other people will start and baka maging successful sila and ikaw na yung hindi successful. Pero ikaw yung mas nauna. Pero sila yung nahuli, pero sila yung nag-success. So, why not to try? Kasi palagi akong tinatawag palagi ako talagang tinatawag na kailangan mong mag-strive or magsikap sa buhay. Kasi wala ka ng choice Ngayon pa lang, mahirap ka na. So wala ka ng choice. Kailangan mo talagang kahit paunti-unti is you improve yourself to a better ones. So talagang kinarir ko. So hanggang ngayon naman, we are sustaining and we are surviving in our industry. So yun yung gusto nating i-promote, yung rabbit meat at saka kung kakayanin natin, magkakandak tayo ng mga trainings or seminars sana para ma-educate yung mga gustong mag-alaga at ma-incorporate natin sa community natin, sa ating pamilya na kumain din ng rabbit. Kasi very beneficial actually ang rabbit meat. Kasi bukod sa maganda sa ating pangangatawan at least nagiging binabalik natin yung pagiging healthy lifestyle or binabalik natin kung paano tayo sana mamuhay ng traditional at least nagbe-benefits pa tayo. So ganon. Ito lang hanggang dito yata yung videong ito and salamat sa panonood. Hanggang sa dulo. Thank you.